Magandang araw po. Ano po ba ang basic money philosophy natin? Ito po yung ibig kong sabihin ng basic money philosophy. Pag-usapan po ang pera, ano po ba agad ang papasok sa inyo? Sasabihin nyo ba na, ang pera hindi siya importante? Binanggit ko na po nung nakaraan na importante po ang pera. Kung yun po ang philosophy na meron kayo na hindi importante ang pera, huwag po tayong umasa na darating ang pera. Pangalawa po, tanong ko, pag-usapan ang pera, sasabihin mo ba na ang pera ay masama? Ang pera ay ugat ng kasamaan. Pag yun po ang philosophy natin, hindi po tayo yayaman. Bakit? Kasi maling philosophy po. Ang sabi po ng Timothy, the love of money is the root of all evil. Hindi po money itself, but the love of money. Kung mamahalin siya natin ng higit pa kaysa Diyos, ibig sabihin po, yun po ang malaking problema. At doon po pumapasok ang greed, no? Paging gahaman sa salapi. Pero kung ibigin natin ang Diyos at ang pera ay ating gagamitin upang maipabot natin ang pag-ibig ng Diyos, yun po ang may malaking kaibahan. Now, punta naman tayo sa pagiging mayaman. Iniisip mo ba pag sinasabing mayaman ay ganito na agad? Greedy, selfish, walang puso, mayabang. Alam niyo po, ang tao ay mayabang na talaga. Kung ang taong mayabang, kahit walang pera, mayabang yan, kaya lang hindi lumalabas. Nung nagkapera, doon lang po lumalabas yung tunay na yabang. Tama po ba? So, ibig mong sabihin, hindi po yan dahil naka-acquire na siya ng pera. Sabi natin, nagbago yung ugali dahil yumaman na siya. Hindi po ganun. Meron na talaga siyang ugaling ganun. Lumabas lang nung nagkapera na siya. So, ano po pala ang dapat isipin natin? Ang ugali na ito ay ugali talaga yan. Nababago, umaaring sabihin natin, nagiging lumalago lang dahil nga may pera na. Meron talaga siyang ugaling ganun. Kaya sabihin natin, mayaman man o mahirap, meron po talagang ugali ang tao. Ang importante po, yung foundation, yung karakter. Hindi po mahalaga kung gaano kalaki o gaano kalit ang pumapasok na pera. Yun pong foundation. Kasi kung tayo po ay mapagkumbaba, kahit marami pa tayong pera o kukunti ang pera, nandoon talaga tayo sa kalagayang gayon. Sa palagay nyo, ganito, ang taong nagsusuot ng relos o nagsusuot ng mamahaling bag, Louis Vuitton ba siguro, sabihin natin, ano ba yan? Ang yabang niya. Kasi porke may pera, nagmamayabang na bumili ng ganito ganyan. Ngayon, kung ang mahirap po ay bibili din po ng ganon, pagpalagay natin. At itabi natin sa taong mayaman. Sa palagay nyo, sino kaya ang sasabihin na may suot ng tunay? Sabihin talaga nila na, of course, yung mayaman kasi siya yung may kaya at kayang bumili ng mga bagay na gayon. Ang mahirap naman sabihin, fake yung sinuot niya, kahit pa po tunay yun. Ibig pong sabihin, hindi po mahalaga kung gaanong meron tayo sa labas, kundi tayo mismo, kung sino tayo. So kung ang basic philosophy natin sa mayayaman ay ganito sila, of course, hindi natin maaabot yun. Meron po akong quiz na iparating sa inyo pagkatapos po ng video na ito. Ang kasunod po nito na lesson ay patungkol po sa ating philosophy. Sagutan niyo po siya at tingnan po ninyo kung saan kayo sa inyong money philosophy. Sagutin niyo po ayon po sa inyong nararamdaman at huwag po kayong mahiya kung yun ang philosophy ninyo. At ipapaliwanag ko po sa inyo bakit yung mga philosophy natin ay nagiging nakakaapekto po sa pagyaman natin at sa financial freedom na inaasam natin, yun po naging hadlang upang hindi natin maabot ang mga bagay na yun. Maraming salamat.